Sumapit ng takdang panahon, isinugo ng Diyos ang bugtong na anak, kaligtasan ng sanlibutan. Maganda darating ang Panginoon, bituin natin ang ating buhay. Kaligtasan mula sa sanlibutan, ang Diyos ay taglaging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, ay likas sa aking buhay. Sa aking puso't tanggapin ang lulubos, ang Diyos ay taglaging tao. Nasa pais, kami ay hihingi sa Diyos aming bawang binibigti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang binuhay, ibigyan ang dasal at kapayapaan ditong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nalalapit na ang Pasko ng pagsilang niya. Ang kanyang pagdating dito sa lupa, ang kanyang pagkakatawang tao. Sa pamamagitan nito, tayo rin ay naging mga anak ng Diyos. Kaya't magpasalamat tayo sa Kanya. Katulad ng mahal na Birheng Maria, buksan natin ang ating mga puso. Patuloyin natin ang Diyos. Hayaan nating mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Hayaan nating tanggapin at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa mga namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, ating kapurihan, Panginoong Diyos, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw maawa ka sa amin. Ikaw na nakalis kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang mataasan. Ikaw lamang ang Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Tayo pong lahat, Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitang.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang baliw, ay lagi kong sasapitin. Pag-ibig mo walang baliw, ay lagi kong sasapitin. Pag-ibig mo, poon, na dim nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at itong iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi.
Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos, ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya, iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel,
huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Huling araw ng simbang gabi at naririto pa rin tayo, hindi lang dahil niloob natin, kundi higit sa lahat, niloob ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ika-9 na araw ng simbang gabi, huling araw ng ating nobenaryo, paghahanda sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Ang naka-9 na araw, itaas ang kamay at pumalakpak ng malakas. At sabihin mo sa katabi mo, congratulations. At sabihin mo pa rin sa kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Ngayong nakangiti na siya, sabihin mo pa ito, namamasko po. Ayan, ayaw ka nang pansinin, no? Matapos pagpalain, ayaw nang mamasko, no? Nagagalak tayo, hindi na lang tayo nananabik, sapagkat tunay na palapit na. Sa katunayan, wala nang tulugan. Mamaya, Pasko na. Kaarawan na ni Jesus Nazareno. Kaya palakpakan ulit natin ang Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, naniniwala ako, umaagos, nag-uumapaw ang biyayang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi kuripot ang Diyos. Kung kanina napasimangot yung katabi mo nung mamamasko ka, ang Diyos, galanteng-galante, mapagbigay. Ngunit ang tanong, nakahanda ba tayong
tanggapin ang kanyang biyaya. Nung isang araw po ako'y namimili para sa exchange gift. Nung ako'y napadako po sa lugar ng mga damit, napansin ko yung isang ali na dampot ng damit. At habang dumadampot siya, inilalapat niya sa kanyang harapan at humaharap siya sa salamin. Nakailang ulit siyang papalit-palit ng damit na tinitignan niya kung babagay sa kanya. Minsan tinataas pa niya yung binti niya para itignan kung babagay dun sa kanyang pangbaba. Di ba ganun tayo? Tinitingnan natin. Siguro kanina, bago ka makapagpunta rito sa simbahan, iba sa atin siguro, ang tagal sa salamin. Tinitingnan, bagay kaya itong suot ko? Magkaterno kaya? Tama kaya ang match? Maganda kaya ang kombinasyon? Dahil ayaw nating magmukhang baduy na hindi magkapares. Hindi magkabagay yung suot mo. Dahil para sa atin, pag mas bagay, magkabagay, mas maganda, mas maayos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tama ba yung suot niya? O baduy? You know? Gusto natin maganda, kaya iba nga dyan pag simbang gabi, pormang-porma pa. Talagang posturang-postura. Dahil mas maganda, mas maayos, pag magkaterno, mas lapat, ika nga. At yun din ang tanong sa atin, sa huling araw ng pagsimbang gabi, sa huling araw ng ating paghahanda, terno ba, bagay ba ang biyaya ng Diyos sa atin? Gaya ng sabi ko kanina, tiyak yun, umaagos ang biyaya ng Diyos. Lalo na kay Jesus Nazareno, nag-uumapaw. Lahat pwedeng tumanggap. Pero ang tanong uli, handa ba tayo na tanggapin ito? Teterno ba? Babagay ba yung biyaya ng Diyos sa atin? Sa unang pagbasa, narinig natin si Haring David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Isang araw daw, habang siya'y ginhawang-ginhawa sa palasyo, nabagabag siya. Dahil napansin niya, siya na hari ng Israel, magara yung kanyang tirahan. Nasa palasyo siya. Maganda ang muebles, masasarap ang pagkain, malambot ang higaan, komportable siya. Ngunit napagtanto niya, ang Diyos ay nasa isang tolda lamang. Ang kaba ng tipan ay nasa isang tolda lamang. Kaya't sabi ni David, parang hindi tama yon. Akong hari lang dito sa lupa, nakatira sa isang magarang palasyo, samantalang ang hari na mga hari, ang Diyos ng Israel, nasa isang tolda lamang. Kaya't sabi ni David, magtatayo ako ng templo, puno ng ginto at mamahaling mga bato. Gagawa ako ng tahanan para sa Diyos. Natuwa ang Diyos. Kinalugdan niya si David. Ngunit sa pamamagitan ni Propeta Nathan, nais din ipabatid ng Diyos kay David, oo, magtatayo ka ng templo. Sa katunayan, ang tatapos at talagang magpapaganda ng templo ay ang anak ni David, si Haring Solomon. Pero sinabi ng Diyos, hindi lang templo ang gusto kong tirahan. Ikaw, David, na naging mapagkumbaba, na kinuha ko bilang pastol, sa iyong lipi, sa iyong lahi, doon ako titira.
doon ako mananahan. Hindi pala sa tahanan ni David, kung hindi sa lahi ni David, mananahan ang Diyos. Iyon ang naging biyaya at gantimpala kay Haring David. Kaya pala narinig nyo sa Ebanghelyo, anong sabi ng Anghel Gabriel kay Maria? Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ang tatawaging anak ng kataas-taasan. Kaya nga di ba ang tawag din kay Jesus Nazareno, anak ni David, sapagkat siya'y manggagaling sa lahi ni David. Saan daw ipapanganak si Jesus Nazareno? Sa Bethlehem, sa bayan ni David. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi lang naghahanap ng templong gusali. Opo, nakita nyo naman, ang ganda-ganda ng ating altar. Paskong Pasko na. At natitiyak tayo, gusto natin, ang luklukan ni Jesus Nazareno, maganda, maayos, at kahali-halina. Kaya nga't inaayos natin, nililinis natin ang buong simbahan. Pero mga kapatid, paalala po, sa tuwing makikita natin, at alam ko, pagpasok pa lang nyo, sasabihin nyo, uy, ang ganda ng altar. Uy, ang ganda ng simbahan. Pero tandaan natin ang sinabi niya kay David, hindi lang ang gusaling templo, ang simbahan, ang nais niyang tirahan. Sana po, pag nakikita natin magandang altar, ipaalala sa atin, pagandahin din ang ating puso. Maayos ang simbahan, maayos din ang ating buhay. Sapagkat ang tunay na tahanan ng Diyos, hindi lang ang templo, kung hindi ang bawat isa sa atin. Opo, mga kapatid, tayo ang gustong maging tirahan ng Diyos. Yan ang ipinakita sa Ebanghelyo nang nagpakita ang Anghel Gabriel kay Maria. Hindi lang niya sinabing, ikaw, Maria, ang magiging ina ng Diyos. Alawang bagay gusto rin sabihin, ikaw ay gustong maging tirahan ng Diyos. Bumagay si Maria kay Jesus. Katerno niya ang biyaya ng Diyos. Bakit? Hindi dahil maganda ang suot ni Maria. Hindi dahil maayos ang kanyang itsura. Kung hindi maganda at maayos ang kanyang puso at kalooban. Yun daw ang kailangan. Sabi ko nga kanina, nag-uumapaw. Hindi ko alam kung naka-attend na kayo ng party ngayong panahon ng Kapaskuhan. Nagpapasabog ng premyo, nagpapasabog ng pera. Alam niyo ang Diyos, nagpapasabog din ng biyaya. Sino ang nakakakuha? Yung nakatayo lang ba? Sino yung nakakuha ng maraming barya? Yung nakatunganga lang ho ba? Sino ang nakakuha ng marami? Yung nambalya, hindi. No? Ang nakakuha daw ng marami, yung sumalo, yung dumampot, yung kumuha. Ang makatatanggap sa biyaya ng Diyos, yung nagbukas ng puso, yung hinayaan siyang patuloyin sa kanyang buhay ang Diyos. Ito po ang ipagdasal natin, mga kapatid. Patuloyin natin ang Diyos. Hindi sarili natin. Hindi yung dikta ng mga kung sino-sino lamang, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, mga kapatid, pag nagterno daw ang biyaya ng Diyos at kalooban ng tao, pag yan ang nagsalubong, himala ang mangyayari.
Pag nagpanagpo daw ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagtalima ng tao, biyaya at grasya ang magaganap. Kaya't sa huling araw ng pagsimbang gabi, pagsalubungin natin ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos at ang ating pagsunod at pagtalima sa Kanya. Katulad ng nangyari sa mahal na Birheng Maria. Alam ko po, kapag nagpupunta tayo sa Quiapo, marami tayong dinadasal. At siguro iba sa atin, kapag nabalitaan mo yung kakilala mo, dininig yung kanyang dasal, baka mapatanong ka, ano bang dinasal mo? Baka makapangyarihan ang dasal mo. Kaya minsan kapag nakakita tayo sa labas ng mga Latin na mga dasal, baka ito ang kailangang tamang formula. Ano ba ang pinakamakapangyarihang dasal? Sinambit ni Maria ang pinakamakapangyarihang dasal. At ano raw ang dasal na iyon? Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sinabi din ni Jesus sa Nazareno yan, sundin ang loob mo. Alam nyo mga kapatid, yan daw ang pinakamakapangyarihang dasal. Sundin ang loob mo. Sapagkat kung yung dasal na yan nanggagaling sa puso natin, magsasalubong ang kapangyarihan ng Diyos at pagtalima natin. At gaya ng sabi ko, pag nagsalubong ang kapangyarihan ng Diyos at pagtalima ng tao, ternong-terno yan, bagay na bagay yan, sapagkat mangyayari ang tunay na himala at pagpapala. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, handang-handa na sa karawan mo, handang-handa na sa pagpapala mo. Turuan niyo po kami upang ang aming mga puso ay bumagay, lumapat, magterno sa iyong pagpapala at biyaya. Tanggalin niyo po ang kasalanan na sumisira sa amin para tanggapin ang iyong biyaya. Tulungan niyo po kaming magsisi, magbalik loob at magbagong buhay. At katulad ng iyong ina, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at masunurin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nais naming sambitin ang pinakamakapangyarihang dasal sa lahat. Sundin ang loob mo. Hindi lang ang gusto namin, hindi lang ang mga kahilingan namin, ang nais naming dasalin at hingin ang iyong kalooban, sapagkat ang iyong kalooban ang tunay na biyaya sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso sa isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Ang ating tugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ni Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na aayon sa kagustuhan mo. O Diyos, manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaang mararamdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama. Sa tulong ng taong nagmamalasakit, manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patataganawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanilin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Biring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinag-aandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Sa pagwasan ng katawan. Magsilud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinangakong tagapagligtas, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po.
kanyang kapahingahan. Masdan ninyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim at sisilang ng supling na tatawagin Emmanuel. Ang Birhen ay nagampanan, nananabik sa paghihintay, kaya samahan natin siya, may pagkasagalaran. Masdan ninyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim at sisilang ng supling na tatawagin Emmanuel. Magsalot tayo sa ating kinakapanamikan, ngayon'y magpapaabot, higit natin natamaran. Masdan ninyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim at sisilang ng supling na tatawagin Emmanuel. Ang Kordero ay darating, siya ay sa tagaamuan, sasaya at dusay hahamunin ang kanyang bayan. Masdan ninyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim at sisilang ng supling na tatawagin Emmanuel. Masdan ninyo't kamanghaan, ang Birhen ay maglilihim at sisilang ng supling na tatawagin Emmanuel. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryong 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nang pinagsaluhan ng piging ng nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi.
At salamat din po sa mga naglingkod sa misa mula pa ng simula ng simbang gabi, ang ating mga nag-serve sa mga misa, palakpakan po natin sila. At salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan. Medyo marami pa ho tayong gagawin bilang paghahanda sa pista at deklarasyon bilang pambansang dambana. At tandaan natin, pinapaganda natin ang simbahan, inaayos natin para ipalala na paggandahin din at ayusin ang ating buhay na tirahan din ng Diyos. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kapag lumapat at nagsalubong ang kapangyarihan ng Diyos at pagtalima ng tao, magaganap ang tunay na himala at biyaya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingi ng pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya na rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutupin, gigising at manalalangin.